Mula sa pagtanggap ng investment grade status hanggang sa panibagong record high sa stock market. Tila tuloy-tuloy ng araw ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero base sa datos mula sa National Statistical Coordination Board or NCSB, halos hindi naman daw nababawasan ang bilang ng mga naghihirap na Pilipino. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahapon lang naitala ng Philippine Stock Exchange Index ang panibagong record high nang lumagpas ito sa 7,000 level. Sinyales ng pasiglang trading sa stock market. Kasunod ito ng pagtanggap ng Pilipinas ng investment grade status mula sa International Ratings Agency na Fitch. Ibinibida rin ng gobyerno na lumago ang ekonomiya noong isang taon nang higit pa sa target nito. Pero ang tanong, umaabot ba ang pagunlad na ito sa masang Pilipino? Batay sa figures mula sa National Statistical Coordination Board o NSCB, tila hindi. Paano'y lumalabas sa pag-aaral nito na hindi halos gumagalaw ang poverty incidence sa bansa? Mula noong unang 6 na buwan ng 2006 hanggang 2009 hanggang noong isang taon, nananatiling 28 pa rin sa 100 Pinoy ang matatawag na mahirap. In general, the poverty conditions in the first semester of 2012 appear to be unchanged from the first half of 2006 and 2009. Income inequality continues to persist, with the bottom 20% of income distribution having 6% of total national income, while the upper 20% has about 50% of national income. Aminado ang NEDA, hindi madaling supuin ang kahirapan sa bansa. Lalo't marami sa mahihirap sa bansa, agrikultura ang ikinabubuhay, na sunod-sunod sinalanta ng mga bagyo. You need to generate a lot of those employment opportunities. And for that to happen, because this cannot be done overnight, we really need to establish credibility in our economy, the credibility in our institutions so that investors would put their money into this country. Ayon sa ekonomistang si Dr. Peter Liu, matatawag na jobless growth ang pagunlad ng Pilipinas. Lumalago ang ekonomiya dahil sa mga taong namumuhunan sa stock market. At lumalaki ang mga padalang pera mula sa mga OFW, pero wala gaano mga bagong trabaho ang nalilikha sa bansa. Unless we can really, siguro, as they say, make a significant dent in the ability ng economy to generate jobs, no? That might hinder yung very poor from participating, no, in the so-called formal economy. Ayon sa Malacanang, sinisikap naman raw ng gobyerno na iangat ang pamumuhay ng mga mahihirap. Ang inaasahan po natin ay lalo pong dumami yung mga trabaho at mas marami po tayong mga kababayan na makahanap ng mga ganitong trabaho. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.